Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales. Sa Hoy, nagbitaw si Gonzales. Anong pakialam namin? gitna ng sesyon sa plenaryo para sa pagkakaisa at suporta sa liderato ng Kamara. Live mula sa Batas ng Pambansa, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bakit biglang nagbitiw si Congressman Gonzales? Julius, wala pa ngang opisyal na pahayag dyan si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, pero nagbitiw nga siya sa PDP laban kasunod ng kanyang pahayag na pinapangalanan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na binabahira ng masama ang integridad ng institusyon. Session resumed. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara ngayong araw, Yaks! Pumapayat ka ata, nakadiet ka. Parang hindi ka na nakakakain sa confidential funds mo. Nalang agad sa plenaryo ang pag-a-adopt ng resolusyong nagpapatibay sa integridad at karangalan ng Kamara, gayon din sa pagsusulong ng pagkakaisa at suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Kinonvert ang Kamara bilang isang Committee of the Whole para talakayin ang resolusyon, bagay na kinuwestiyon ni Albay Representative Edsel Lagman. For the record, what recent events transpired subverting the integrity of the House of Representatives to merit the consideration of this resolution? Well, Mr. Chairman, I believe, as you know, during the break, there were threats against one of our House members and the House itself. Naungkat sa plenaryo ang pagbabanta sa buhay ni Representative Franz Castro. Nabanggit ito sa isang di muna tinukoy na panayam kung saan nadungisan din umano ang imahe ng Kamara. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network, and some words were said to malign the reputation of our institution. Inilatag din ni Senior Deputy Speaker Dong Gonzales ang ilang pangit na pagsasalarawan sa Kamara sa nasabing panayam. I hate to say this, Mr. Chairman, but when I heard the word rotten, of course, I felt bad regarding Mr. Chairman. I also would feel bad hearing that accusation that the House is rotten. But may we know who uttered that statement? Was it a comic or a leader or previous leader of this country? Sa gitna ng sesyon, derechahan ng pinangalanan ni Gonzales. Ito ngayon yan. Ha? Nung una, hindi nila kayang pangalanan si Tatay Diggs. Nanghingi pa sila ng break bago nila pinangalanan. Siguro, kumuha muna ng lakas ng loob. Hindi pinakita na dito eh. Pero pag nung tinanong, humingi muna ng break bago pinangalanan. Ganyan po sila katakot kay PRRD. Bakit hindi nyo agad dire-diretsuhin? Eto naman masasabi ko sa iyo. Kay Speaker Romualdez. Ikaw po ang speaker. Ikaw, kumbagat, ang dapat tagapagsalita ng iyong hanay. Ikaw, pangalanan mo si Tatay Diggs. Huwag kang magtago sa mga kasamahan mong kongreso. Ikaw ang hinamon, ikaw ang magpangalan kay PRRD. Hindi yung kung sino-sino. Nag-speech ka, bakit hindi mo dinerecho? Hindi na dapat umabot sa tanong na si ganyan, si Kong Lagman. Kung dinerecho mo, kung ikaw ay may tapang, nakaharapin si Tatay Diggs, hindi ka paligoy-ligoy, paikot-ikot kung sino-sinong pinagsasalita mo na nasa ilalim mo. Ikaw po ang tinatanong. Huwag pong kakalimutan yan, ha? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paninira sa imahe ng Kamara, sabay resign bilang miyembro ng laban. Before I will answer, I will resign now. Nag-agree ka muna bago ka nag-resign. Saan kaya humugot ng lakas ng loob ito? Ha? Pag iba na eh, ha?
as member and officer of PDP Laban, the former President Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. He has said so many derisive utterances before, and he must answer for all of this, and I fully support this resolution, Mr. Chairman. Sabi tuloy dito ni Ariel Hiragisawa, House of Nobles. Kaya nga parang alam mo yung kayo grupo, kayo, nagpapalakasan ng loob. Pero kung mag-isa ka lang, magsasalita ka, hindi mo kaya. Ang ganda nung napanood ko to kay napanood ko to doon kay Hubert Webb. No? Nung, alam niyo si Hubert Webb, di ba nakulong siya? Sabi niya, pagdating sa kulungan, hindi ka ba nila sinisindak? Hindi totoo yun. Hindi nangyayari yun sa kulungan, yung mga mayayabang, matatapang. Kasi pagdating mo sa kulungan, one-on-one kayo dyan. Wala kang kukuhanan ng power, wala. Ikaw mismo kayo. Doon makikita yung tapang. Kaya walang tapang-tapangan. Dito parang tapang-tapangan ba't di nyo harapin? Si Tatay Diggs nagsalita mag-isa niya. Gawa kayo ng press con o magpa-interview kayo. Kayo magsalita mismo mag-isa. Huwag kayong tumago dyan kung kani-kanino. And that statement is also an accusation of the leadership of Speaker Martin Romualdez. And for that reason, I truly support this resolution. Thank you, Mr. Speaker. Sa naging talumpati naman ni Speaker Martin. Ito papakita ko ito. Tingnan nyo ito yan Ayan, pakita ko lang. Mababasa nyo naman siguro, no? Basahin ko. Sabi ni Speaker Romualdez, tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin. Cut ko muna doon. Ano masasabi mo, Console? Di nga. Yung hahabulin nyo yung smuggler, wala pa nga kayong hinahabol. Yung days are numbered, hindi nyo pa nga naimbestigahan si Michael Ma. So, hindi kayo nagsalita ng tapat doon. Gusto mo paniwalaan namin tong sinasabi mo ngayon? Di nga. Anyway, tuloy natin. Ulitin ko. Tatayo ako laban sa sino man mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Teka muna. Cut tayo doon. Tatayo ako para sa mananakot? Brad, sir, idol, bossing, speaker, hindi ka po tinatakot ni PRRD. Hinihingi yung audit mo. Pinaglalaruan nyo po yung salita. Hindi, tinakot ka ba? Seriously, napanood ko yung gikan sa masa. Hindi ka tinakot ni PRRD. Hinihingi kung saan mo ginastos, itemized, audited ang pinagpagura ng Pilipino saan nyo itinapon. Audit po, hindi po certification Audit, itemized, with proof. Yun po ang hinihingi. Yun ba ay pananakot, Romualdez? Parang ang layo naman mo sa putukan. Pananakot ba yun? Para namang atang, tingnan ninyo ano ang pinagkapareho nito si Romualdez sa Makabayan Black na si Franz Castro? Sige nga, para malaman ninyo. Tingnan ko nga kung alam ninyo. Ano pinagkaparehan nila ni Franz Castro? Iisa tono nila. Pananakot daw kay PRRD. Ano, magdidemanda ka rin ng grave threat, Romualdez? Pananakot din ang tono mo? Parehas kayo ng tono ng Makabayan Black na sinasabi nila na makakaliwa na si Franz Castro. Parehas kayo ng tono, Romualdez. Pananakot ba yun?
O halimbawa, meron kang employer, binigyan ka ng pera, hiningi. Ay, tinatakot ako nito. Hinihingi yung resibo, sa ko raw ginastos. Tingnan nyo mo ang mga politiko natin, kung paano nila paglaruan yung salita. Hindi. Ako po, serious hindi ako nagpapatawa dito. Tanungin ko kahit yung mga bashers, kahit yung mga vloggers mong sabi nila jukebox king, mga jukebox vlogger, paano nila papaliwanag yan? Asan ang pananakot sa panghihingi ng audit ni Tatay Diggs? Oh, sige nga. Pambihira kayo. Kaya napaghahalataan Ito huwag niyo pong sisihin ang taong bayan kung mag-iisip sila na kayo ni Franz Castro ay may ugnayan. Hindi ugnayan na kalokohan. I mean, talagang kayo ay nandiyan para pabagsakin si Sara. Paano? Parehas ang tono nyo. Wala namang threat. Parehas ang tono nyo na pananakot. Sige nga. Mali ang intindi nyo. Tuloy natin. Titindig ako. Tayong lahat. Di, ikaw na lang. Sasama mo pa kami sa'yo. Ikaw na lang tumindig. Para sa kapakanan ng bayan na ito. Sus, bayan. Huwag nga tayo magbulahan. Dadamay mo pa kami. Kayo-kayo na lang dyan. Sa ano titindigan natin? Yung MR mo. Yung mga pinamimigay mong bigas na dapat sa DSWD. Huwag na. Ikaw na lang. Suluin mo yan. Martin Romualdez, pinunto niya na trabaho lang, walang personalan. Ano nangyari yun? Trabaho lang, walang personalan. Pine-personal niyo si Sara. Eto ako ay hindi ko sinisita ang merong mga confidential funds. Nasa sa inyo na yan, kayo maghusga kung mali yan or tama yan. Basta sa akin, as for me, ayoko ng confidential funds. Pero kung sa tingin nyo tama, dapat tama sa lahat. Paano hindi pine-personal? Bakit yung iba may confidential funds? Yung presidente meron. Ikaw daw mismo may confidential funds. Ilan yun? Bilyon. Mamaya papakita ko sinabi yan, may confidential funds ka. Paano hindi mo nyo pinag-iinitan? Paano walang personalan, trabaho lang? Hindi trabaho yan. Kung trabaho yan, ang pangit ng trabaho ninyo. Para kayo naglinis ng bahay, ang nilinis nyo yung kwarto lang. Yung banyo, ang dugyot. Hindi ganyan magtrabaho. Pangit. Tayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Pangalanan mo. Palak at pataas-taas ka ng boses Pangalanan mo. Ista niya. Tapang epek Tapos yung mga shwariwap naman, palakpakan. Magkano kaya ang Hindi magkano kaya? Hindi, magkano kaya ang Meron kasi akong gustong bilhin. Tatanong ko kung magkano. Hindi, mga palakpakan no? Ang grabe talaga ang politika. So, doon sa mga pumalakpak, naniniwala kayo sa sinabi ni Romualdez? Pwede nga. Hindi nga niya kayang pangalanan Kayo pang nagpapangalan kay PRRD, samantalang siya ang hinahamon ng hinahamon. Hinahamon ka, ulitin ko, hinahamon ka, speaker ni PRRD ng audit. Ikaw po, hindi yung mga kasama mong congressman. Ikaw. Imano-imano, lalaki sa lalaki, kayong dalawa. Matanda na yun, di mo kaya. Palakpakan tayo lahat. Corny na itong mga ito. Sabi ni Mario Meres, yun po ang tanong, Coach Oli, magkano?
Ano man tinatanong mong palakpakan, magkano? Hindi, wala yan. Proyekto yan, hindi bayaran yan. Proyekto ang labanan diyan. Diretso. Itindig ako, tayong lahat. Hindi, wag na, ikaw na lang. Pataas pa boses, no? Tinindig ako, tayong lahat. Oh. Alam nyo ba yung tumataas ang boses, ganyan yung ano. Yan ang style ng mga sintonado. Bakit Coach Oli yung tumataas ang boses pang sintonado? Kasi ganyan din sinasabi nila sa akin pag kumakanta ako. Pag kumakanta ako sa videoke ng kasama ko banda, siyempre banda yun. Mga singer yun, magaganda boses. Tapos ako kakanta. Pag mataas na yung tono, lumalakas na ako. Lumalakas yung boses. Pero yung tono hindi tumataas. Parang ganyan ka. Romualdez, lumalakas lang yung boses mo pero sintonado ka pa rin. Ang tono mo parehas ng tono ni Franz Castro. Parehas kayo na parehas. To the tune of Destroy Sarah. Yun ang tono ninyo. Sa anong key? Key. Ang key nila ay gamitin ang threat di umano na sinabi ni PRRD. Walang threat sa audit. Yan ay pananakot lamang po kung kayo ay takot maglabas ng audit. Siyempre, nenervyusin ka dyan. Paano mo ipapaliwanag kung saan mo ginastos ang pera ng taong bayan? Tingnan mo, pag opisina. Halimbawa, inutusan ka. Halimbawa, may naibenta ka. Tapos siningi nung employer mo, asa na yung pera. Ipaliwanag mo, ganito. Nagastos ko po. Pag hindi mo na ipaliwanag na maayos yun, babansagan ka ng iyong employer na magnanakaw. Baka ipakulong ka pa, magnanakaw ka. Ngayon, pag hiningi, audit, pananakot, matatakot ka lang kung nagnakaw ka. Pero kung hindi ka magnanakaw, hindi ka matatakot. Hindi po siya, ina-explain ko yung example ko, yung employer. Di ba? Kung ninakaw mo yung pera, hindi ka matatakot. Ino-audit ka lang ng boss mo eh. Yung employer mo eh. Pero kung nagastos mo na yung pera, ay nenervyusin ka talaga. Nenervyusin ka. Lahat ng gagawin mo, paraan, baka nga siraan mo pa yung bossing mo eh. Real talk po tayo. Sisiraan mo yung bossing mo. Bakit? Nawaldas mo na eh. Nadispalenghado mo na yung pera, nagastos mo eh. Paano mo papalitan nyo? Wala ka naman pera. Paano mo ipapaliwanag yung audit? Magnanakaw ka. Saan mo kukunin? Wala. Yari ka dun sa boss mo. Papakulong ka pa. So anong gagawin nung employer? Sisiraan niya yung boss. Di ba? Hanap siya ng kakampi. Alam mo yung boss natin, sip-sip lang naman yan. Sip-sip lang yan sa may-ari. Kaya mataas ang posisyon yan. Alam mo yung boss natin, bad breath yan. O lahat na lang sasabihin. At alam mo yung boss natin, tinakot ako. Tanga, kaya ka natakot. Nadispalenghado mo yung pera, ginamit mo na sa maling paraan. Magnanakaw ka kasi. Hindi siya. Yung example ko. Yun. Kaya kayo, pagka pinagkatiwalaan kayo ng boss nyo ng pera, make sure titindig kayo dahil kaya nyo ipaliwanag lahat kung saan nyo nagastos yung perang pinahawak ng boss nyo. Sabi nga ng isang politiko, kayo ang boss ko. Kaya make sure ang pagtindig mo ay may kasamang resibo. Kung titindig ka lang at lalakasan mo lang boses mo katulad ko, walang kwenta yun. Magbubudots na lang. Okay? Wala rin. Pasigaw-sigaw, wala. Ang hinihingi ng tao, audit.
Hindi kung ano-anong sinasabi ninyo. Huwag nyo po kaming ligawin. Ang tagal nyo nang ginagawang tanga mga Pilipino. May social media na po, excuse me. Hindi na po natin pwedeng gawing tanga ang mga Pilipino dahil kontrolado nyo ang mainstream media. Meron na pong social media. Excuse me po. Excuse me, excuse me. At kahit tumago pa kayo dyan sa vlogger ninyong Jukebox King, wala din. I'm sorry to say that. Because nothing. Nothing's gonna change us. Oh, ay, nothing's gonna stop us. Kanta pala yun, kanta. Sino, Coach Oli? Si Mayor Ferrari? Nako, isa pa yan si Mayor Ferrari. Yan si Mayor Ferrari. Ang di umanong nakakuha niya yung Ferrari niya sa may nagbigay. Ay! Scam. Number 1 scammer pala sa Pilipinas. Oo. Si SD Binoy TV naman, sabi niya, Tatay Digong at Bantag Tebes for Senator 2025. Ay, wag niyo pong kakalimutan dito Again, sa resulta ako tumitingin. Ako, basta galit sa tambaluslos, katulad ni Tatay Digong, si Bantag at si Tebes. Go, go, go tayo dyan. Yung mga yan, hindi talaga. Pikon na yan kay pikon na yan sa mga tambaluslos ng bayang ito. Yung tatlong yan, sigurado ako pikon na yan. Di nga, may sinabi ba, ang dami naming interview Buti pa to si Brad Pards, naiintindihan, sabi ni Brad Pards, audit ang hiling ng tao, wag nyo kami emekos-mekos. Oo nga, emekos-mekos tong mga ito Kung ano-ano sinasabi, naguutuan sila. Sila. Di ba pagka Pagka, alam mo yung usapang lasing, di ba pag nagsisimula yan? Pare, alam mo ba yung kapitbahay namin? Sayang, yung bagong lipat. Ang pangit nung pumalit. Ang pangit. Nag-uusap sila mga lasing. Naglalasing. Sila, oo, pangit yan, pangit. Dahil na malakas na tama. Alam mo, sa isang banda, pare, maganda pala yung kapitbahay namin. Ay, oo! Maganda yung kapitbahay namin. Maganda yung kapitbahay nyo, napakaganda nga nun. O, kita mo? Nalasing lang kayo nag-uutuan. Parang kayo dyan sa Kongreso, kayo nag-uutuan. Pero wag nyong imekos-mekos ang mga Pilipino. Kasi may Facebook na, kasi may YouTube na. Twitter na lang ako wala. Ayoko na nun. Baka mamekos ako dun. Maapektusan ako ron. Para sa kapakanan ng bayan. Matatanda ang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Kongreso na pinakabulok na institusyon sa bansa sa panayam sa SMNI Network. Kasunod ito ng pagharang ng Makabayan Block at liderato ng Kamara sa 650 million pesos na... Parehas na kayo ng tono niyan? Yung babaita na yan? Parehas na kayong tono. Duterte ang Kongreso na pinakabulok na institusyon sa bansa sa panayam sa SMNI Network. Kasunod ito ng pagharang ng Makabayan Block at liderato ng Kamara. Ang pinapa-explain sa inyo, pinakabulok ang inyong ang Kongreso. So anong gagawin ninyo? Magkukumpul-kumpul kayo? Magkakampi-kampihan kayo? Hindi. Ipakita nyo, hindi nga kayo bulok. Bakit ganyan ang reaction nyo? Alam nyo yung reaction nyo, defensive. Sinabihan kayong pinakabulok Kung ano-anong pinagsasabi nyo dyan, nagsama-sama kayo. Ugaling trapo yan. Excuse me po. Kamara sa 650 million pesos na confidential funds na hinihingi ng DepEd at ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Yan, agad dyan na lang tayo.